Alamin na natin ang sitwasyon sa Davao City matapos ang magnitude 7.5 na lindol na tumama kaninang umaga. Naroon ang ating kasamang si Jay Lagang ng PTV Davao. Jay, kamusta na kayo dyan? Yes, Angelique, live na tayo ngayon dito sa Davao City, which is approximately 5 hours away by land dun sa epicenter ng magnitude 7.4 na lindol dyan sa munisipalidad ng Manay, Davao Oriental. Pero kahit na ganun tayo kalayo, Angelique, ay ramdam natin dito ang naturang pagyanig. At dahil nga sa lakas ng lindol na naranasan ngayong umaga dito, Angelique, ay nagdulot ito ng takot at ang ilang mga residente nga dun sa nakausap natin sa Manay, Davao Oriental ay hindi napigilan na magpanik dahil nga sa malakas na lindol. Angelique, kaagad na nagsilabasan sa kanilang mga bahay at nagtungo sa open space ang ilan sa mga residenteng nakatira sa poblasyon area ng Manay sa Davao Oriental. Samantala, ang iba namang pamilya ay kaagad na sumakay sa kanilang mga pribadong sasakyan at bumiyahe patungo sa elevated na mga lugar sa Manay. Sa naturang munisipalidad na itala ang epicenter ng magnitude 7.4 na lindol na naranasan sa probinsya ng Davao Oriental. Dito nga sa Region 11 pasado alas 9 ng umaga kanina. Ang malakas na pagyanig, Angelique, ay naramdaman din hanggang dito sa Davao City. Dahil nga sa lindol, Angelique, ay kaagad na nagsilabasan ang mga nakakonfine ngayon ng mga pasyente dyan sa Southern Philippines Medical Center o sa SPMC. At maging ang mga watchers at mga hospital staff naman, Angelique, ay kaagad ding nagsilabasan patungo nga sa open space upang maging masuguro na maligtas sila sa mga posibleng mga nangyaring mga danyos sa naturang ospital. Ang ilang mga estudyante rin sa ibang mga paaralan dito nga sa lungsod, Angelique, ay nag-panic attack, nakaranas din ng panic attack dahil nga sa lakas ng lindol na naranasan natin kaninang umaga. Kaya naman kaagad din nagsilabasan sa kanilang mga classrooms ito nga mga estudyante sa ilang mga paaralan dito sa Davao City. Ilang minuto lang matapos ang naturang pagyanig, Angelique, ay kaagad na sinuspinde ang klase sa lahat ng mga pribado at pampublikong eskwelahan dito nga sa lungsod ng Davao upang matiyak na mailigtas itong mga estudyante at mga guro sa iba't ibang paaralan dito sa lungsod ng Davao. At matapos nang ideklara yung class suspension ay kaagad namang idineklara rin ang work suspension sa lahat ng mga tanggapan ng gobyerno dito nga sa lungsod ng Davao to make sure na ma-inspect at ma-assess yung mga sitwasyon ng mga iba't ibang gusali nga dito sa lungsod ng Davao. And speaking of gusali, Angelique, nandito nga tayo particularly sa Mindanao Media Hub dito nga sa lungsod ng Davao at maging tayo personally ay naranasan din natin yung lakas ng lindol kanina. Ito nga magnitude 7.4 na lindol, kaya naman kaagad din tayong lumabas, nagtungo nga dito sa open space ng Mindanao Media Hub at sa mga oras na ito nga ay nagpapatuloy yung assessment dito sa ating building at ilang oras o minuto din ang naranasan nating power outage dito nga sa Mindanao Media Hub. At sa ngayon nga ay bumalik na rin sa normal yung power supply dito nga sa Mindanao Media Hub. Ang abiso nga ng ating mga otoridad, Angelique, ay manatiling alerto at kaagad na i-report sa mga concerned agency o sa mga lihitimong mga ahensya ng gobyerno ang naranasan mga danyos o mga damages upang kaagad itong ma-inspect at ma-verify ng ating mga otoridad upang maiwasan na rin ang paglaganap ng maling impormasyon o fake news sa gitna nga ng naranasan nating malakas na lindol dito nga sa Davao Region ngayong umaga. Angelique. Yeah, so Jay, meron ba kayong official number kung ano yung intensity ng lindol dyan sa Davao City mismo? Kung sa 7 point, actually naglalaro 7.4, 7.5, iba-iba yung magnitude na natatanggap natin ngayon dun sa epicentro ng lindol. Dyan sa Davao, ano ang sabi ng local PVOX dyan? Okay, mukhang nahihirapan po tayo sa communication with Jay. Maraming salamat, Jay Lagang ng PTV Davao.